Nananahan ko po sa kayong lahat upang paggalang po sa salita ng Diyos. Sa mga may Biblia po, makibukas po tayo sa aklat ng Juan, chapter 5, verse 17. Ito po ang sinasabi. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy na gumagawa hanggang ngayon at gayon din ako. Purihin ang salita ng Diyos at narito po ang kanyang lingkod na gagamitin, Pastor Venus Gamba. Amen. Magandang umaga sa ating lahat. Amen. Masaya po ba kayo sa Panginoon? Amen. Kung kayo ay masaya, hindi natin yung malakas na palakpakan. Amen. Tayo na naman, i-invite ko po yung music ministry na doon na lang po. At kung mga nasawian, kung maaari po, dito na lang po tayo kung sumali na. Mga anak mo yung masunod niya. Amen. Praise God. Let us pray. Father God, thank you so much, Lord, sa buhay na pinagkaloob sa amin. Ito'y biyaya mo, Panginoon, sapagkat naranasan po namin ang lahat ng iyong kabutihan, ang iyong kapangyarihan. At salamat sapagkat ang biyaya mo ay sapat sa aming lahat. Kung kami man po ay narito ngayon, hindi ito dahil sa aming magawa, kundi Lord, ikaw ang gumawa sa amin. Salamat sa patnubay ng Espiritu Santo na siyang nagtuturo sa aming lahat upang magawa namin ang iyong pinapagawa. Lord, sa aming munting pag-aaral sa salita ng Diyos, dalangin po namin na mabigyan po namin ng kahalagahan ng bawat oras, ang bawat salitang aming marinig ay mapansin po namin, lagay po namin sa aming kabuturan ng malalim ng puso namin ugat na ito gawing pagpapala at magamit po namin sa aming pamumuhay. Salamat po, Ama. Pagpalain mo rin po ang mga kasama namin na wala dito na ngayon ay nanonood ng live video na ito, Panginoon. Lord, we pray ng salita mo ay maging tanglaw at matubay sa aming mga daraanan. Salamat po, Ama, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng sabi namin. Amen. Okay. Gandang umaga sa ating lahat at siyempre ang salita ng Diyos ay hindi po nagbabago. Amen. Sabi nga ng Biblia sa aklat ng Awit, chapter 40, verse 8, o Isaiah siguro, ang sabi doon, ang damo ay nalalanta, ang bulaklak ay natutuyo, ang mas muling ang salita ng Diyos ay nananatiling kailanman. Amen! Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay nananatiling sa ating mga puso. Sa labasan natin mga magulang at kapatid, ipinapakita po ito, sabi rito, sa Bible reading natin, ngunit sabi sa kanilang lessons, ang aking mga ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon at gayon din po. Ipinapakita ng Father God and this Jesus Christ na mula noon hanggang ngayon ay patuloy na kumikilos ang Diyos. Naniniwala po ba kayo yan? Kumikilos ba sa atin ang Diyos? Amen. Ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay. Noong linggo, nagpakanta po si Ate Dadang. Kung pinakantay yung way, kaya kanta natin pagkatapos nila. I miss na kung nagulak sa likuran, nag-miss po ako kasi nananaman ko yung diwa ng awitin na pag inaawit mo, mabibigyan mo ng karangalan ng Panginoon. At mayroon po doon na nakita ako sa bridge ko doon, sabi, even when I don't say it, you're working. And then sabi doon, even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Kahit hindi natin nakikita, kahit hindi natin naramdaman, nakakala natin wala ng Diyos. Pero behind the scene, the Lord is still working. Amen. Ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa atin. Akala natin wala lang. Pero, meron. Alam mo ba mga magulang at kapatid, katulad ngayon, akala natin dahil maraming nananalangin, maalis ng bago, maalis ng ulan. Pero bakit ang nangyari? Alam niyo po, minsan pinapang
masamang panahon. Pero may good things po. Akala ng iba bad things ang nangyayari, pero may mabuti pong nangyayari. Naniniwala po kayo na yung dumarang ng bagyo, malakas na ulan, baha, may mabuting mangyayari. Kasi sa Kristiyano, ang lahat ay pagpapala. Bakit pag may baha, lahat ng basura ay natatapon? Nauwas out. Amen. Hindi siyempre, ginigising ng mga politiko. Kung mga nagpura, para ibalik nila yung kanilang nagpura, para tagawa yung mga nasira. May maganda ako kayo na nangyayari, di po ba? Kaya nga sa buhay po ng Kristiyano sa ating po, wala po kayo, wala po masama. Sabi na ni Kuya Pinay, walang masamang pinapay sa kasyan. Ay, alam niyo po mga magulang ng kapatid, yung pong Kristol, you never stop walking. At sabi sa chorus, Waymaker, miracle worker, promises favor, light in the darkness, my God is who you are. Yung po ang trabaho ng Diyos, siya yung Diyos na gumagawa sa atin. Yung po yung pag-aaralan natin. Hallelujah. Kaya mga magulang ng kapatid, nakikita niyo po na Diyos po ay gumagawa sa amin. Dahil siya nakikita, kala natin wala lang pero mayroon. At sabi nito, walang malakas na bagyo na di natatapos. Tama. Siguro pinabukasan itong bagyo, wala na. Nananatili ba may bagyo? Wala. At sa lahat, may bagyo na wala, ang Diyos ay tumigilo. Walang malakas na ulan na dito. Tama. Tumangin na, bukso-bukso. Tumito. Lumala ka. Ibig sabihin, lahat ng bagay ay may kalakusan. Sabi nito, hindi lahat ng gumagawa ang kailangan magdaraanan natin. Meron din po saka. Amen. Alam mo po ang buhay po siya ng mga magulang ng kapatid. Kaya ang topic po natin dito, God never stop walking. Yung pag-aralan natin. Ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa atin. Hindi siya humihinto. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Hindi natutulog ang Diyos ay ano? Ang Diyos ba ay napapagod? Hindi napapagod ang Diyos. Ang Diyos ba ay nalilito? Kahit sabay-sabay tayo tumawag sa Kanya, ang Diyos ba ay nalilito? Hindi nalilito ang Diyos. Yun ang Diyos na makapangunan. God is still working for us. At alam natin ang Diyos pag gumawa sa atin, perfecto. Kaya sabi dito, ang Diyos ay hindi napapagod, ang Diyos ay hindi nanghihina, ang Diyos ay hindi natutulog, ang Diyos ay hindi nalilito, ang Diyos kailanman hindi nagsasawa sa atin. Sabihin mo sa Panginoon, hindi ka pinagsasawa ng Lord. Hallelujah! Hindi tayo pinagsasawa ng Lord. Amen! Kahit anong tayo, kahit anong klaseng tao tayo, hindi ka pinagsasawa ng Lord. Laging nagbibigay ang Lord ng chance sa atin. God chances. Kaya tayo naging ngayon, dala natin ang salita ng Diyos. Sabagat alam natin pag ang salita ng Diyos ay nasa puso natin. Ang sabi ng Isaiah 55, may katutuhan po, hindi hayaan ang Diyos ang salita ng Diyos ay makuha sa ating buhay. Kundi ang salita ng Diyos ay may katutuhan. Ito'y katulad na ulan sabi natin kumahapon. Ito parang hindi na patununan, magdidilig ng tanim, tutubong tanim at magbunga. Magiging pagpapala. Ganoon po ang salita ng Diyos sa ating buhay. Amen! Kaya mabuti po ang Diyos. Sabi nito sa text ko natin sa Filipos 1:6, nabibigyan ko ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulusin hanggang sa araw ni Kristo. Ibig sabihin, lulusin ng Panginoon hanggang pagdating ng Panginoon. Gagawa at gagawa sa atin ng Diyos, hindi siya magagawa. Alam mo po mga magulang at kapatid, ang
tingnan mo rin yung kasama mo. Ayan. Hindi sabi ko sa, iyan ko sa iyo, hindi ko subukan sa langit, may attribute siguro doon. Sabi ko, okay, hindi ko. Di ba masarap? Kaya mga magulang ng kapatid, nabibigyan mo mabuting gawa na simulan sa iyo ng Diyos at tayo yung lulutusin hanggang sa araw ni Jesus Cristo. Ang Diyos ay patuloy na gumagawa at lumipilos hanggang dumating si Cristo. Huwag klasa. The journey of Israel, ang journey nila hindi puro, hindi puro siksi. Di ba yung journey nila, yung Israelita, ang journey nila ay maraming challenges. Maraming hamon sa buhay. Amen! Maraming hamon sa buhay. Pero na-challenge. Ibang klase, Pero kailanman, hindi sila iwanan ng Diyos. Ang Diyos ay tumutulong sa kanila hanggang makating ang promise land. Ngayon mo kamak sa iyo. Sabi ko lang ito buti hindi na kayo kami inalis sa Egypto. Dahil maraming kami doon. Yung mga nagbulis ko. Kaya ngayon, maparat rin tayo. Bakit? Ang sarap kong kinakain natin. Eat all, good thing. Amen. Napakapagin na sa aking buhay. At maraming hamon sa mga Israelita. Maraming ang Israel ang mga Israelita. Pero kailanman hindi sila inawa ng Diyos. Na kahit maraming pagsalansang, maraming pagkiklako, kahit ang mga Israelite sumangkad sa Diyos-Diyusan, pero ang Diyos ay nanatili pa rin gumagawa sa bayan ng Israel hanggang marating ang promised land. Ganun po sa ating mga magulang. Ang Diyos ay gagawa sa atin. Mula sa kasalanan, kinahabagan tayo ng Diyos. And then, dahil sa pagbabago ng Diyos sa atin, nagkaroon tayo ng pagbabago sa ating buhay. Ang tunay na ilagay ng Diyos ay pagbabago ng buhay natin. The great miracles is a new life. Tama. Dahil magpakita ang Diyos ng maraming milagro. Bumubuhay ang maraming patay. Umiikot ang mundo. Pag hindi nabago ang buhay natin, wala rin ang mundo. Ang pinakamagandang milagro ng Diyos sa buhay natin, nabago ako, nabago ikaw, at nabago tayo na para ang buhay natin. At kung pagbabago natin ay hindi natin ginawa, gawa na natin? Hindi! Ang pagbabago natin ay pagbabago ng Diyos. Ito yung gawa ng kanyang kamay. Kasi ang kaligtasan natin ay hindi natin kaya gawin. Mapapahamak tayo lahat. Walang nakarating sa kalulang ko. Lahat tayo ay binulan ng sanbutan ito. In 1 Corinthians chapter 4, verse 4, nagpiso sila tayo ay binulan. Pero salamat sa salita ng Diyos. The word of God. Yung salita ng Diyos na tumilo sa ating puso, na bago ang ating pag-iisip, marino ang ating isip, nagkaroon tayo ng eagerness na magbasa ng salita ng Diyos. At salamat, nandito tayo ngayon. Kaya pala pangalang sa sarili mo, kahit may pa, nandito na, nagkaroon ba ito. Amen. Ito ang salita. Sabi mo pa kung hindi natin kasama, hindi nagkaroon dito siya. Hindi ko. Kaya mahirap ang itanong ng lupo. Mataas! Kung pagbaba ko na, pagbaba ko pa lang sa amin, hindi ko na yung tubig eh. Pinukumus na ako. Ayan. Malis, marilaw, panginay. Amen. Panginay, malis, makinig po kayong mabuti sa lahat, hindi nakapunta rito. At sa pag-aaral po natin, makinig po kayo mabuti po pag rito ay magbibigay po sa atin ng hamon sa buhay para magpatuloy. Okay, yun po. Pinapusabi po ang Diyos ay patuloy na gumagawa at kumikilos hanggang dumating si Kristo. Number 1, Waymaker.
kaparaanan. Ang Diyos ko ang gumagawa ng daan, ang Diyos ko ay gumagawa ng kaparaanan sa gitna ng pagsubok at problema, sa gitna ng mga kagipitan, sa gitna ng mga bagay na akala natin walang mangyayari. God is good. Siya ang waymaker natin. Siya ang gagawa ng daan. Siya ang gagawa ng daraanan. Katulad po ng mga Israelita, yung sila ay mamugler, yung sa dagat ng mga Ebyo. Sinamura ang Diyos mismo. Ginamit ang tungkol ni Moses para ang Israelita ay makalagpas doon sa dagat na yun. At lumatay ang mga Ebyo. Dito ay gawa ng Diyos. Amen! Siya ang gumagawa ng daan. Siya ang gumagawa ng kaparaanan. Sabagat ang Diyos ko ay nakakabuti ko sa akin. Hindi papayag ang Diyos na ang kanyang mga anak ay mapahamak. Hindi papayag ang Diyos na mga anak niya ay magpilitakot. Hindi papayag ang Diyos na ang mga kanyang bayan ay manlimos. Ang pagpapayag ng Diyos ay nandyan. Siya ay gagawa. Siya ang gagawa para sa akin. Ang kailangan ng natin magtapat at sumunod sa kanubugan ng Panginoon. Yung pa ang sumunod. Kaya mamahal po tayo, mga magulang po tayo. Alam niyo mga magulang po tayo. Kaya ikaw mga Israel tayo ng tagumpay hanggang sa Panginoon. Kasi pinagdala nila yung salita ng Diyos. Pag may laban sila, dala-dala nila yung kabalagutan. Amen? Dala-dala nila yung kabalagutan eh. Dahil saan sila pumunta? Iniingalan nila yun. At tumatayo sila ng templo, hanggang dumating ang panahon na tumayo sila ng tabernakulo, at alam niyo po ba mga magulang at kapatid, ang presensya ng Diyos ay doon na nalahan sa kabanagutan. Doon na nalahan ang presensya ng Diyos. Dito ka na. Nandun kasi yung 10 commandments, nandun yung tukong ni Moses, at yung mana. Sa madaling salita, kahit saan sila pumunta, dala-dala nila yun. Sa panahon natin ngayon, ang salita ng Diyos ay dapat nasa puso natin para sa habang ng buhay natin tayo ay magtagumpay. Yung promises ng Lord, dapat lagi ko sa atin. Maraming hamon sa buhay. Minsan nagtatanong tayo, bakit kung tayo naging Krisyano? Yung kumano yung nagtatanong tayo. Wala tayo ng trabaho, hindi na ang patuloy. Ang pamilya nagkaroon ng problema. Bakit nangyayari yun? May plan ang Diyos sa bawat sitwasyon. Naniniwala ba kayo na mayroong victory? Lagi may tagumpay sa Panginoon. Hindi naman tayo binugutom ng Lord. Binugutom mo tayo? Hindi. Tingnan pa to. Okay pa na. Ibig sabihin, malusog pa rin. Hindi tayo magutumin ng Lord. Sabi ng mga klas, ipapakita ng Diyos ang naglilingkod sa hindi naglilingkod. Kaya tayo ngayon na naglilingkod sa Panginoon, makikita ng buta kung hindi sa Panginoon, ano mo yung hindi sa buta. Mangyayari yun, naniniwala ko ba kayo? Hindi magiging bahala kayo sa buhay mo. Napakaman naman yung Panginoon. Hindi ko makakakamanan. Kasi pagkat ang Diyos ko ay gumagawa ng kaparaanan. Sabi nito ng Isaiah 43 verses 8, iyan ang sinasabi ni Yahweh na siya gumagawa ng daan sa gitna ng dagat upang maging kalsadang tawiran. Ibang asa ano? Gumagawa ng nagpapos. Isipin mo yun, dagat, gagawin kalsada. Sinang dumaan? Mga anak ng Diyos. Sinang napahamak? Talagang mga anak ng Diyos. Ayaw listening. Kaya kailangan po natin sa atin dito, ang Diyos na gumagawa ng kaparaanan. Pag ito ay nasa Panginoon, ang Diyos ay gagawa ng kaparaanan. Ang Diyos ay gagawa ng daan. Kahit ito naman ay magtagal. Ang Israelite, 40 years. Pinag-isa nila. Kaya wala tayo magsasama. Amen! Sapagkat hindi tayo magsasama ng Diyos. Kung napapagod tayo, hindi tayo malakas sa Panginoon. Sabi ng Bible, I can do all things through Christ who is strengthening me. Ang Diyos mo ibigay sa akin ng lahat. Kulang tayo. Maniwala tayo sa akin. Maniwala tayo sa mga ng Diyos.
na kung kulang tayo. Pero kung ibigin ka ng Diyos, ang Diyos ko kung ibigin sa iyo, patabahuin ka ng Panginoon. Hanggang ngayon sa pastor, tinatabaho ka ng Diyos. Ang maging kayo ay tatabahuin din ng Panginoon. Amen! Gusto nyo ka na pagkailangan kayo ng Panginoon. Bahala kayo kung ayaw nyo. At kung gusto ka na, pinapakalan tayo ng Panginoon. Sapagkat ang isa ka na, na hindi na pinapakailangan ng kanyang magulang, hindi niya mahal yun. Amen? Ang anak ang pinapakailangan ng kanyang magulang, mahal niya yun. Kaya pinapalo. Kaya pag pinapalo tayo minsan, thank you Lord. Amen. Huwag lang mo dito eh. Kasi parang ang pahalo sa akin, di ba sa bata pag pinapalo, tingting mo na, pag tinulit mo yun, sinto na. Pagkatapos ng sinto na, mahanda na. Dus na. Eh, iba sa mga kulit. Tatandaan natin, kaya magiging tayo sa ating spiritual life. Sabi ng Bible, Lord, ano man nananakal sa sarili natin mga katanungan, kaparaan. Manaman tayo sa gawa ng Panginoon, sapagkat siya gagawa ng saan, siya ang gagawa ng kaparaanan sa ating buhay. Siya yung waymaker natin. Sabi ng Isaiah 45, verse 2, ako ang maghanda ng iyong daraanan. Mga punto, doon aking papatagin. At sa mga lunsod, mga pintutan sa aking wawasakin. Pati ganda ng bakal ay aking tatanggalin. Mga magulang na kapatid, kung imedikit mo natin ng verses na ito, ano mga bakal, na matitigas na bakal, nakahagdan sa ating pagpapala, wawasakin ng Diyan. Amen. Problema, pagsubok, pagkukulang, karamdaman, wawasakin ito ng Diyos. Ipinakita ko ito sa buhay ko ni Silas at ni Paul. Nung sila ay makulong, pinakita ni Diyos sa kanilang mapanggalingan na sila yun, tulungan, yung liit na bakal. Nakalaya ba si Paul at si Silas? Amen. Ngayon na Paul naging ka, yung tinunong tawa. Mga kapatid na kapatid, yung bilayaan ng Diyos, nung malapit tayo sa kalagayan na ito. Kung nakikita natin, akala natin wala nandiyan ng Diyos, hindi tayo iinom, hindi ka pabayaan. Pamakot yan ng 13:5 ng Hebrews. Hallelujah. Hallelujah. Ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng daan at kaparaanan. Sabi ko, ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng daan at kaparaanan. Hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, ang Diyos ay gumagawa ng kaparaanan. Hallelujah. Sa Panginoon, walang baha-baha, walang bago-bago. Pag sinabi ng Diyos, sumunod ka, hindi ko yan, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya yung salita ng Diyos at nasa puso ko, pag inilabas mo yan, may kapangyarihan ang salita ng Diyos. Hallelujah. Tuloy pa ako. Ang Diyos po ay siya yung gumawa ng daan at kapataan ng waymaker. Number 2, doon ito sa kanta natin na, mamaya kanta natin ito. Para makamakasin natin ito. Miracle worker. Manggagawa ng himala. Ipinapakita ng Diyos na hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Panginoon. Amen? Kaya niya bumuhay ng patay. Tama? Kaya nakakapagdal, dahil patay tayo. Sabi niyo, Pastor, nakatuloy na. Dahil patay tayo sa kasalanan. Hindi tayo buhay. Wala tayong espiritu ng Diyos. Pero pinuhay ka ng Panginoon para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero physically, bumubuhay ka ng Diyos na patay at marami kong pinakita. Maging sila sa Lord. Ilang araw na sa sakot ng libingan at ito. For this, at ang sabi ng Biblia, nangangamin na. Pero binuhay siya ng Panginoon. Matindi ako. Ibang klase po ang Lord natin. Kaya nga kahit ibagsak tayo ng Lord, ay ibagsak tayo ng mga sanuranin, ng mga pagsubak, problema. Pag binagsakan mo, itatanong ka ng Panginoon. Amen! Itatayo ka ng Diyos! Bubuhayin ka!
patuloy po ang Panginoon. Patuloy po. Amen. Sabi ko, tunay na himala. Ang tunay na himala ng Panginoon, hindi yung bakit nakikita natin. Kapahit ko, ng sabay ko, marami himala. Pinagaling ko ng sakit, umubulat, nakita. Alam niyo po ang pinakamakakala ng himala ng sa buhay ko natin. Ikaw at ako na binuhay ng Diyos, binago ang buhay natin. Sapagat wala pa akong makina. Wala pang rebinto ang ginamagawa, galing na sayang tayo. Para pinasok ang tao, ay bago na. Meron pa kayo nakikita ng makina? Wala. Meron ng makina. Pag pinasok ko, magiging kombe. Bidurugin yung laman. Kaya, pero alam ko mga magulang at hindi ko yung grabe yung dalang ko. Kahit ako, bago ng Lord, tayo lahat, bago ng Lord, ibang klase mo. Kaya sabihin mo sa sarili mo, bago na ako. Amen! Ang kinilig natin, sabihin mo, bago na ako. Ginagawa ko ng Diyos. Kaya na ang nagawa ng himala. Sabi nito, Awit 77 verse 14. Okay. Ikaw ang Diyos ng gawain tunay na kahangahangan. Iyang kadakilaan mo'y nahayag na sa sanlibutan. Na ibig sabihin, ang gawa ko na Diyos at ang mga siya ay nilalaro ng Diyos sa mga kahangahangan. Kaya ba gawin ang tao ang langit? Hindi. No. Kaya bang gawin ng tao ang paulan? Hindi kaya sabi ng tao. Kaya bang gawin ng tao na kahit isang star ay gumawa siya? Kaya, mula doon ay, ano? Ha? Sarang mula nila. Lahat ng bagay na nakikita natin dito, na mga hindi gawa ng tao lang, kundi yung ay gawa ng Diyos. Diyos po ay grabe. Ikaw ang Diyos na ang gawin tunay na kahangahangan. Iyang kadakilaan mo yung hayag nila sa sanlibutan. Kaya sa alam ko na sa nature pa lang, tayo na kusyahan ito pasalamat sa Panginoon. Kung narating natin yung mga bagay na nakikita natin ang mga mga, dapat magpasalamat ka sa Panginoon. Amen. Pag nakita mong patubig na bumabaka, salamat Panginoon. Pinapasalamatan lang natin yung mabubuti tayo. Lahat ang nangyayari dito, may tama ang Diyos kaya dapat natin ipasalamat sa Panginoon. Ganun ang nangyayari sa mga Israel dito. Bago marating nila ang kamis na grabe yung nilabro ang iwas sa kanila ng Panginoon. Amen. Nagpadala ng mana. Hindi naman sila nag-alaga ng bugo. Pero may bugo. Hindi naman sila nag-ahok ng kahoy. Pero nagkaroon ng haliging apoy. Hindi naman sila gumawa ng mga kaintin. Pero binigyan sila ng Diyos ng ulan. Pangunguna ang ginawa. Kahanga-hanga ang ginawa. At yung po ay hindi nagtatapos hanggang ngayon ay gagawa sa Diyos ng milagro sa inyo. Amen! Kaya kung hindi ako tayo nawalan ng pag-asa, kung may mga kapatay sa buhay natin na doon pa sila, huwag tayo nawalan ng pag-asa. May milagro ang Diyos. Tayo na tayo milagro. Ang Diyos na ang mayroon. Pag ang Diyos ang kumilos, walang magagawa ng tao. Yung matigas na puso, yung mga mahal natin sa buhay, yung mga mahal natin sa buhay na hindi sumasampalataya, yung mga mahal natin sa buhay na ginugunta pa tayo, pag gumalang ang Diyos na, baka talungin pa tayo sa mabiling nila. Ayaw nila pa nag-ingin, ayaw nila pa magkakaroon sa buhay. Hindi.
Totoo po yun. Dahil sa dapat ng meron walang imposible sa iyo. Ang kanyang kadakilaan ay nakaya sa salita, ipinapakita ito sa atin. Sabi nito, walang katulad ng kanyang kapangyarihan. Amen. Jeremiah chapter 27. Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng buhay. Walang mahirap sa Panginoon. Ganyan. Napakataon sa lahat ng bagay, napakataon ko sa Panginoon. Kaya kung nagdala ng Panginoon, amen. Napakataon lang. Amen. O sino nila gusto yumaman? Ako gusto ko. Yung hindi nagtaas, bahala kayo. Amen. Bakit gusto natin yumaman? Nag-i-deserve tayo para makapagligod sa Panginoon. Lahat tayo. Sabi ng Bible, pag mayaman tayo, magiging, alam niyo po, sabi nga, totoo po yung mga dalawang pera na makapagligod sa Panginoon. Dalawang pera masaya na, makapagligod sa Panginoon. Totoo po yung kasi yan Diyos na nagdadabis eh. Pero ang pera, Diyos yung nandun dyan eh. Nagpapasaya ang pera. Makakabili ka ng makdo. Sasaya mo mga apo mo. Makakakain mo sa ipilipin. Ay, ikaw yung mga ang pilipin, ang mga sa ipilipin. Ikaw ang pinakainin mo mo po. Money is a blessing from God. Tatandaan natin yan. Kaya huwag tayong maano sa pera. Hindi sabihin ito, pera. Hindi po. Balik naman natin siya. Sabi nga ni Kuya, ikaw ay sinilan ng mahirap, ikaw ay namatay ng mahirap, kasama ng Kuya. Binigyan tayo ng lakas ng Panginoon. Binigyan tayo ng karunungan ng Panginoon. Pero ganun pa man, pagkakita ng Diyos na ikaw ay nagsisita at hindi mo nagawa, ang Diyos ang tutulong sa iyo. Amen! Ipakita lang natin, hindi sa natin sa puso ng Diyos na pangbahala. Ang bahala po ang Diyos at gagawa ko ng makaraan sa atin lahat. Ang Diyos ko ay gagawa ng wiyata. Okay. Number 3. Saan mo tayo makakawa? Kaya mo naman yan. Ito muna tayo sa mga bibig sa atin. Kasi bumig tayo, baha. Baka may ganito, tulog kayong buko. Hindi muna natin ano. Okay. Mamaya, mag-awin na tayo. Gusto niyo ba kumawag mamaya? Kasi siya dapat, lagi tayo nagbibigay ng pagawin sa mga nagagay. Ayun sa ating pinasa kanina. Promise giver. Amen. Ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Nandiyan ang pangako ng Panginoon. Sabi dito, nakapagpupayan ng pangako, kapalit sa pangako. Bakit may pangako ng Panginoon sa atin? Ito yung pasyaw natin. Doon, ito yung pangako. Dito ba? Pwede ba? Ito yung pangako eh. Ito yung pasyaw natin. Yung salita ng Diyos. Doon, nandito yung pangako mo. Sabi mo sa akin, di ba ako yung bata? Pasyaw natin. Kung di ba, natutuwa tayo kung hindi ko sabi, sumama ka sa akin ha, kakain tayo, kumakain ng kainan, sabay kayo. Ano nakakawag ya? Siyempre dahil nakakakuha ka. At I'm sure, dahil naman siya, ito pa rin niya yan. Pagdating doon, pinupad niya ang mga ako, kumain kayo sabay kayo, hindi ba nakakasarap? Hindi. Pagkatapos, kumain na nila ng balat. Alam ko mga magulang na kapatid. Napakasarap ko ng pangako ng Panginoon. Ang pangako ng Diyos, yung daladala natin, ito yung basahan natin para malagpasan natin ang mga nangyayari sa paligid. Nangyayari yung mga lahat ng bagay na hindi maganda, malagpasan natin yan. Bakit yung salita ng Lord nasa ating puso? May basahan tayo. Ganun ang ginawa ng mga kaibigan. Dala-dala nila ang pangako ng Diyos. Dala-dala nila ang kawalan ng Tuhan kahit saan sila pumunta. Kaya nakabas nila ang promise ng
Amen. Kaya ipagin natin sa kabuturo ng ating puso ang salita ng Diyos. Pag-iamahan natin ito. Pag pinaghaman natin ang salita ng Diyos sa ating buhay, I believe, hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Lagi kang may basa, Lord, di ba? Sabi mo, di ba ako iiwan? Oh. Lord, di ba sabi mo, walang Kristiyano na magugulo? Di ba sabi mo, Lord, pasagalain mo kami? Oh. Di ba sabi mo, mabaguhin ang aming buhay? Kung hindi sabi mo, makakapaging ka sa'yo, tumawang nakuha ko kami. Siya po ay promise giver. Sabi nito, tagapagtubad ng pangako, ito ang basahan natin. At ang Diyos po ay kapat sa pangako. Hebrews 10:23. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa. Katalagan natin ang ating pag-asa. Kaya naman ang pag-asa natin katalaga, hindi pa pag-ubago. Maasa ka ngayon, pero hindi mo lumarating, ulit. Hindi kailangan, kahit anong mangyari, asa tayo ng asa. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alin pa, sapagkat tapat ang nangako sa atin. Tapat ang nangako sa atin. Tapat po ang Diyos tayo. Lahat tayo dito. Sabihin ko ng tapat mo na. Lahat! Minsan hindi mo ito natin ang nangako. Natin. Tao naman kasi tayo. Pero ang Diyos kayo naman ay pinitugat ng kanyang pangako para sa atin at para sa iyo. Kaya ito nga sa iyo, tutukan mo. Tutukan mo. Amen. Sabi ko, Diyos pa 21:5. Tinupaniyawi ang lahat ng pinangako niya sa buhay at sa magbakit mo. Ano sabi? Tinupad ng Diyos, tinupaniyawi ang lahat. Lahat na itinangako niya sa sambayang Israel. Hindi ko nagugulat ang Diyos sa bansa ng Israel sa kanyang mga pangako. Siya yung promises keeper. Sa buhay natin may pangako ang Diyos ay pilit. Gagawin ito sa atin ng Panginoon hanggang dumating ang Jesus Cristo. Yan ang pangako ng Panginoon. Amen. Yung po ang sabi ng Diyos. Tinupad nila ang lahat at pinangako na sa bulang Israel at hinigbo na hindi lamang sa bayan ng Israel, hindi sa ating hinigbo. Na namin ito ngayon, tutupan ng pinangalor ng mga pangako para sa atin. Bakit? Gusto ng Diyos natin ang kanyang mga anak. Amen. Ayaw ng Diyos na maratot ang kanyang mga anak. Masaya ba kung kayo ay may pera? Hindi ba? Masaya! Kuya, masaya ba kayo kung hindi ko natin may kutsyon? Amen. Masaya ba kayo kung kayo may aircon? Amen, masaya tayo. Alam niyo, ang kapalan ng Lord ng lahat kami. Kaya naman natin natin magwala kung hindi sa Panginoon. Trust in the Lord with our heart. Kung ilan ang natin buong puso, buong isip at pagbuwala tayo sa Diyos. Okay. Bilang natin, ang Diyos ay hindi sinungaling na tulad ng tao. Tao na tayo. Ano naman sabihin niya, kanyang gagawin. Kung mangako na siya, ito'y kanyang tutuparin. Kaya sa kanilang Bible, ang mga pangako sa atin ay tutuparin niya. Naniniwala ka tayo ng pangako niya sa atin ay magkakatupay na buhay mo lang ang ganang. Ang hindi nagiging mapupunta sa impyerno. Kaya kailangan natin na kasi may buhay naman ang hanggan. Amen! Yung buhay naman ang hanggan. Ito yung pangako sa atin ng Diyos. Pagdating namin sa kalangitan, may buhay naman ang hanggan doon. Sabi mo, wala nang tamis, wala nang hirap, wala nang kalinduran. Magpupulit tayo sa Panginoon. Panginoon ko ang gusto mo. Sarap siguro, sabi ko kayo pulit sa Panginoon. Ibang bahagi ang ibigay sa ating ng Panginoon sa puso natin, yung isa nyo magpulit sa Diyos. Kaya dito pa lang magpulit ang kapatid. Matulog ako tayo magpulit ng buto sa Panginoon.
Amen? Pag sinabi ng sumigil, sumigaw, dapat sumisigaw tayo. Pag sinabi sumayaw, sumayaw tayo. Tama. Hindi mo naman iisip natin kasi kung tayo mo sa namin, puro kapukulit kung ating gagawin. Hindi isip mo, tatanungin tayo ng ano, wala. Nagpupulit, oh. Amen. Sabi mo, gayo, kung wala kang magpupulit, ang bago daw ang magpupulit, mahirap ko. Kaya purihin ko ang mga kulang at kapatid. Ang Diyos ay patuloy na nagtatapat sa kanyang mga pangako. Kaya kailangan po natin yung salita ng Diyos ay ilagay po sa ibutura ng ating mga puso. Ang kanyang pangako para magdating ng panahon, may kasahan tayo. Lord, ito yung mga pangako ko. At alam ko na ito'y gagawin mo para sa akin. Okay, hindi po. Light in the darkness. Liwanag sa dilim. Nag-ilaw sa kadiliman. Tanong ko sa inyo, lahat ng tayo ay galing sa kadiliman. Kung wala nag-iigin, nababalik natin, ano? Lahat ng tao ay galing sa kadiliman. Ang ibig sabihin lahat ng tao ay nagkasala. Amen? Lahat tayo, hindi natin maabot ang kagustuhan ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Siya ang nag-ilaw sa kadiliman ng ating kasalanan. To our Lord Jesus Christ, died at the cross. Ako, ikaw, nilinis niya. Nilinis tayo. Yung kadaliman sa ating buhay at kasalanan ay inalis ng Diyos para tayo ay luwanag at maglumanag tayo sa iba. Kaya ang buhay ng Lord ngayon ay nasa yung luwanag ang Diyos sa atin. Amen. Yun ang sinasabi, light in the darkness. Salamat sa Panginoon sa pagkakalapuan natin ang liwanag at ang liwanag na yun ay sa bintang katapuan. Inilawan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Ikaw yung salita mo, isang tamaw na sa akin ay patnubaw. Liwanag na tumatanaw sa langgas ko dalaman. Inilaw ang salita ng Diyos sa akin. Inilaw ang Diyos. Kaya yung mga pangarap ng Diyos sa ating kanyang sa kanyang. At ang mag-iwa at nandiyan ang liwanag sa ating Lord, hindi ka matitisod. Sa liwanag na matitisod ka, ay sa dilim. Amen. Kasi hindi mo nakakita ng karahanan mo. Mahulog ka sa bukas. Maginig ka, may mga pinigtan, at ipibaan ka. Hindi mo makikita. Magkakasala ka. Yun, salamat sa Panginoon. Iniluwan, inilawan ang ating mga dalaan. Binimanagal ang ating mga isip. Alam niyo kung mga magulang ng kapatid, ang nagpapalinig ko sa mga tao, nagpapalinig ko sa mga kapatid, ay mga pagsulot at magbina at magdama. Yung gawa ng pangalan. Yung papalinig sa ating kaisipan. Kaya na kailangan natin ang salita ng Diyos para tayo ay pinipanagal. Siya yung light in the darkness. Ganun naman. Sa kasimula tayo ng salita. Kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay hallelujah. Liwanag sa tingin, nag-iilaw sa kadiliman. Sabi ng German 5, nagliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagati kailanman ang kadiliman. Victory po ang Lord namin. Tinawag niya ang kamatayan yung sa cross ng Kalbaryo. Yung kadaliman, tinawag niya yung sa cross ng Kalbaryo. Inilaw tayo ng Panginoon. Kaya kailangan natin namin mag-iwan.
Hindi naman po ang hindi sa aming Bible, tayo din po ay ilaw ng salita. Na kailangan mag-ilaw din. Ang ilaw din at ang ilaw ko hindi pinipitago. Kung saan kundi ang ilaw ko ay nilalagay sa nakikita ka ang ilaw. Ang Panginoon Kristo na marunong kapatid. Siya yung ilaw na nagbibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Hindi naman siya nag-ilaw, hindi siya nagbibigay ng kapangyarihan. Di ba ang kuryente? Kung sinalagyan na kami ng kuryente, ito lahat, sila lang nakahawak ng kuryente. Hindi na nag-ilaw tayo. Hindi ka pangyarin. There's power. Mayroon kapangyarihan sa iyo. Pag inilaw ng Panginoon, may kapangyarihan ka. Kahawak ito. Katulad ng kuryente. Kaya po rin po mga magulang at kapatid. There's power in the name of Jesus. Nagiliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi po nagalapit kailanman ang kadiliman. Sabi ni John 8:12. Muli nagsalita si Jesus. Muli. Sa mga tao, sinabi niya, ako ang ilaw ng salibutan. Pakinggan niyo mabuti. Ang sumusunod sa akin, magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Sino nalalakad sa liwanag? Yung sunod. Kaya mapalad ka na natin ko ngayon dahil sumusunod ka sa kalutan ng Diyos. Hindi ka nalalakad sa kadiliman para kakaluan ka. Transparent sa iyo ang lahat ng bagay. Makikita mo ang mabuti at masama. Pag nasa kadiliman ka, hindi mo makikita ang mabuting bagay, kundi ang makikita mo yung mga pangit na bagay. Kaya lagi ka ng mabipiso. Amen. Nagkakakitan ba kayo ng mga kusyanong mabipiso rin? Hindi mo nabati eh. Ayaw ko ba, mali? Hindi mo gawin ko, ayaw ko ba, mali? Kaya sa ito yung bagay, alam niyo ang kusyan, parang ang kusyan. Parang ang tayo. Fight the disciples. Hindi tayo mula tayo sa sarili natin. Kundi pinagalaman natin ang pangalaman natin. Fight the disciples. Okay, yun po. Sabi doon, ang sumusunod sa akin ay nagkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at ilalakad sa kadiliman. Bakit iilawan ko tayo ng salita ng Diyos? Purihin po ang Panginoon. Kailangan natin sumunod. Sabi rito, ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng liwanag pag tayo ay nasa kadiliman. May mga tayo na minsan nakakita na ba kayo ng ilaw na maliwanag tapos duwag ng panghampat ng ilaw na minsan umaanap ko yun. Umaanap ko na. Minsan na buhay ko siya na naranasan ko niya. Hindi. Napapagod mo. Ano minsan napapagod tayo? Minsan nagiging na tayo. Hindi na lang minsan pumakot tayo. At itong problema. Pag nangyayari ko tanda, maraming pumakot sa isip natin kung sino-sino na ang sinisisi. Ako ang sinisisi. Ako ang nagulog. Kasalanan na ako. Marami. Dinidigan ang isip natin ang kadiliman. Kaya kailangan natin manatili sa liwanag. Kailangan natin ang salita ng Diyos na siyang nagliliwanag sa atin. Para magpapuli tayo sa Panginoon. Maraming hamon sa buhay ang gawin sa atin. At minsan ito yung nagdalo sa atin, sa isip natin. Ang nagpupula para tayo makas. Para hindi tayo makulit. Nabibigyan ang isip natin, kumukra. At huwag natin nilaan ang makakaroon ang nagbibigan natin. Pag nararamdaman natin, yaon ko na kung pinangkunin ko lahat, humingi tayo ng langis sa Panginoon. Kung hindi ka ang mandal ang motor, bumili ka ng gasolina, gano'n na po yun. Kung hindi nag-iilaw, ang kumpit na maaari, ano na yan? Pagdon. Kung
Pundido na. Pundido na. Ganun. Minsan sa buhay natin, bakit umaanap ang ba? Minsan kulang tayo sa meditation ng wala. Tama ako dyan ang salita ng Diyos. Pero hindi natin minumuni, hindi natin minimeditate. Parang pagkain na paglaki ka mo, pagkabal ka na, kakainin mo, inumin mo, yung tatsa. Kaya ang sabi ng Bible, meditate with God, day and night. Tinulain po natin. Wala kong matigas na pagkain. Kahit ang baka makunat. Pag ginilian natin ito sa katagalan, marunong. At ito ang mga Kristo. Ang salita ng Diyos ay very powerful. Every word, every reader ng salita ng Diyos ay may kapangyarihan at may itinuturo sa atin ng Panginoon. Bawat tweet natin, may itinuturo sa atin ng Panginoon. Kaya mga magulit kailangan natin ang salita. Kailangan natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kasi pag muli, tayo ay papunta na sa katilingan, aandap-andap na natin ang mga may salita ng Diyos na bibigay din sa atin ng Tuhan. Magpapay ulit ng ating buhay. Nihihiyas ulit ang ating buhay. Di ba naranasan natin ang mga buhay natin? Una natin makilala sa Kristo. Sabi ang pagpupuli natin sa Panginoon. Halos sumigaw tayo. Halos nakapagpapailang sa katalingan. Pero natin ang apat. Wala yung tayo magpupuli mo sa Panginoon. At habang magpupuli ka sa Diyos, hindi mo na naman pumanat sa Diyos. Kung sino-sino na pagpili mo. Amen. Wala ka na sa pagpupuli, wala ka na sa pagpupulation. Nandun ka na sa cellphone. Alam niyo, pagpiliin po natin ang buwan ng salita natin sa ating buwan. Kung gusto natin marating ang pangako ng Panginoon, kung gusto natin mapuntahan, makanta ng buhay walang hanggan, at tulad ng mga Israelita, dati nilang gala ang art of the na ginigay nila kung sa kahit may pera, kahit anong nangyayari, yung alakan, dala-dala nila yun. Sa hamon po ang buhay natin, dahil natin ikaw ang salita ng Diyos na makulit sa ating buhay para kapalilapan ay magpapalitan. Hindi tayo tayo na katilingan, hindi tayo po ay magpilipan. We are broken not ourselves, but it is God work. Yun po ito sa atin. Kaya mga magpunang kapatid, sa ating pagkatapos, halina lang, kakanda ko tayo ng buhay nito. Gawin mo po. Sapagat ang Diyos, ang kumikilog sa inyo. Ang Diyos na ang kumikilog sa atin, upang inyong naisip at isagawa ang kanyang kalooban. Hindi ang sarili mo, kundi ang Diyos mismo ang kumikilog sa atin. Sige mo na, Diyos mismo ang kumikilog para sa atin, para isagawa natin ang kanyang kalooban. Kaya kung ginagawa natin ang mga magulang na kapatid, ang Diyos ang kumikilog sa atin. Mahirap kumating ganoon. Ito ba? Masarap ang tulog sa bahay. Masarap habang ikaw ay nagpapahina at makain ng mani. Para hindi ka makakita. Ito ba kung yung mahal ka ng pipi? May masarap na pagkain. Pero kung yung Panginoon, nandito ka, nakatungkay ka, anak ka ng Panginoon. Ang sabi ko sa tayo ka kung ka na ito pagkakito mo sa mga kasama ka sa una. Walang matutulungan.
naisin at isagawa ang kanyang pamilya. At ang sabi ko nga, ang Diyos pa rin ang gagawin. God is still working for us. Hindi ka belta. Ang Diyos pa rin ang gumagawa sa akin. Kung may kakayanan naman tayo, kung may parunong naman tayo ng katalino naman tayo, may sarapin tayo. Ay, samantala, yan ang katanungan. Hindi lahat ng araw nasa taas tayo. Isang pagkakulitan ng Diyos, ilagay tayo sa baba para makita kung natin ang kanyang Panginoon. Isang pagkakulitan ng Diyos. Kaya, kuhin po ang Panginoon. Ang Diyos pa rin ang gumagawa sa atin para tayo makapagbingkod sa Kanya. Itong paglilingkod natin, ang Diyos pa rin po ang gumagawa para sa atin. Kasi kung tayo, kapag na tayo. Sabi mo nga, hindi ako nagsisisi na nalaging isang pastor ako. Hindi ko pinagsisisi na. Kaya may mga anak ako na gusto rin mag-pastor. Nanonood ko si Saidi gusto mag-pastor. Ang anak ko si Mac gusto mag-pastor. Pero sabi ko sa mga kuling mag-pastor. Kasi pag hindi ko kuling, hindi ka. Yung ako ko si Jesse gusto rin mag-pastor. Alam mo, that is good. Kasi nakikita nila, kahit nasa kalagayan ka, na kumbaga sa bingit ka ng kawalan sa lahat, pero nakikita nila yung paglilingkod mo sa Diyos, continue. Nakikita nila yung ginagawa ng Diyos, yung salita ng Diyos, sa buhay ng bawat isa, hanggang ang buhay natin para sa Kanya. Amen? Kaya, walang atas. Amen? Walang atas. Tuloy-tuloy. Ito kahit kung pinaya mo ng mga kapatid, pinagkat mo ng mga mga. Tuloy po ang mga. Sa lahat ng bagay, okay, sabi nito, ang aral. Sa lahat ng bagay, ang Diyos ay patuloy na gumagawa para sa atin. Amen. Alam mo ba ang ako siya na pinagpala tayo ng Panginoon? Pagkitaas ng Ama na pinagpala ng Diyos at sumigaw ng hallelujah. Pero, tayo ay mayroong problema. Sinuri ka ba ng problema? Lahat tayo mayroon. Ang sa problema natin, ang Diyos ay gagawa pa rin sa atin. Sa pagsubok natin, ang Diyos ay gagawa pa rin sa atin. Sa mga kailangan natin, ang Diyos ay gagawa pa rin sa atin. Sa kagalingan, sa kabigatan, sa kahinaan, at iba pa, ang Diyos ang gagawa niya. God is still working for us. God, ang Diyos po ang gagawa para sa atin. Hindi siya aakas sa atin. Hindi niya tayo pagsasawa.